Mother Church. So, ibig sabihin po, ang simbahan po natin ay wala po tayong itinataas na anuman o itinatanggi na anumang sekta. So, kahit na anong relihiyon mo, welcome ka sa gawain ito ng Panginoon sapagkat ang pag-uusapan natin dito, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus lang sapagkat naniniwala po tayo that Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So wala po tayong ibang itataas, wala tayong ibang pag-uusapan kundi salita lang ng Diyos sa umagang ito. Tayo magpapalakasan ng ating mga spiritual, ay palalakasin kakain tayo ng salita ng Diyos. So ngayong umaga, sama-sama po tayo magpupuri at sasambasan ng Diyos na buhay. Hallelujah, Lord! Amen! Amen! Sa pinapalang mga nagkakasalan, hindi ng Diyos na Lord. Alam niyo po, gano'n ang kahirap ang buhay basta nasa puso natin ang Panginoon sa oras na ito. Amen? Tunay na lang, Diyos ay may buti sa bawat isa. Amen po ba? Sabi nga sa Psalm 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Amen. Ganun tayo mamahal ng ating Diyos. Amen. Tayo magpakumbaba sa ating Diyos na buhay sa umaga na ito. Amen. Sa buong araw na pinagpala tayo ng ating Diyos na tunay na makibuti sa bawat isa. Amen. Wala nang hihigit pa sa ating Diyos na buhay sa oras na ito. Amen. Sabi nga natin na bigyan natin yung 101% tayo sa ating Diyos.
iyo, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. Ikaw ang higit na masentro, higit na ikaw ang parangalan, higit na maluwalhati ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Lahat ng loob ay luluhod sa iyo, Panginoon, at sasambahin ka, Panginoon. At Lord, maraming salamat na sa umaga na ito, patuloy namin sa iyo, Panginoon. Itinitiwala ang lahat ng aming gagawin sa umaga na ito. Higit ka na maparangalan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, higit ka na may taas, patuloy lang may baba ang mga ama mong alipin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Thank you, Lord. Amen! Sige po, tayo umikot at kamayan natin ang bawat isa. Amen! Sige po. Yes, puri ng Panginoon. Welcome to another Sunday morning with God. No? Sabi nga sige po tayo po muna ay makakaupo. Sa isang buong linggo, tayo po ay naglingkod sa mundo. Amen? Nagtrabaho tayo, gumawa tayo, nag-aral tayo. For 1 week, no? Sa isang buong linggo, tayo po ay nasa paglilingkod sa mundo. So this time, Sunday, ang pinaglilingkuran natin, ang inaalala natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ngayon, maraming sa labas, sila ay nagsiselebrate ng palaspas, no? So tayo naman dito, tayo ay nagsiselebrate naman dahil ang Panginoon ay matagal nang nagtagumpay. Amen? Kaya tayo ngayon ay narito at pinagdiriwang natin ang tagumpay ng Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. So dahil doon tayo lahat ay mananagumpay na. So ngayon po, tayo na may magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa ating mga buhay sa nagdaang isang linggo. So mauna na ako. Amen. Ako po yung gusto nagpapasalamat sa Panginoon kasi po alam nyo nung Friday, yung kasama ko sa branch, yung isang officer, nag-message siya sa akin, sabi niya, Ma'am Janet, hindi po ako makakapasok bukas kasi sinugod sa emergency yung daddy niya. So, inilagay sa ICU kasi nahihirapan daw pong huminga. So, sa madaling sabi, mag-isa na naman ako nung Friday. So, Friday, payday, meron na naman tayong
nagpapasalamat sa Panginoon, no po, sa proteksyon, sa paggabay ng Panginoon, sa wisdom na binibigay ni Lord, at sa kalakasan na binibigay ni Lord. Alam niyo po, napakabait talaga ng Diyos. Amen? Napakabait niya talaga. Kaya ako gusto nagpapasalamat sa Kanya. At kahapon, alas 7 ng umaga, nasa World Trade Center ang aming activity. So, lahat kami doon. Andito pa ang Fairview, pinanggalingan ko. Ang hirap sumakay. Wala talagang tumadalapit. At sabi ko, wala talaga. Ano gagawin, Lord? Please, Lord, maawa ka sa akin kasi 7 o'clock yung phone time namin. May registration ganyan. Nagpipili ako kay Lord, bigyan niyo na po ako ng sasakyan. Alam niyo, may dumating na sasakyan. UV. So yung UV, ibig sabihin, mabilis siya kasi hindi siya hinto ng hinto. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakarating naman ako on time para sa pagsisimula ng event. Salamat sa Panginoon, nakakabait ni Lord dahil pinuprovide niya lahat. At nung uwian na, syempre uwian na, di ba po? Ang hirap kasi galing doon, wala naman akong sasakyan dala. So wala naman akong sasakyan. So alam niyo ba, paglabas ko ng World Trade, may dumating na ulit na bus. Talaga naman ang Lord napakabait. Paglabas ko, andyan na yung bus, dumating tamang-tama. Kaya nakauwi din po ako ng sobrang Lord, thank you talaga. Alam niyo, maliliit na bagay lang yun, pero na-appreciate ko talaga yun sa Panginoon. Lalo na sa mga nagpo-commute, talagang na-appreciate natin talaga yung pagdating ng mga sasakyan na sasakyan natin. Kaya, Lord, salamat po talaga sapagkat ipinibigay mo, maayos, smooth po ang pagbabiyahe. No? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin, sa kalsada, every morning, every day, morning, evening, kahit anong oras pa yan, maraming salamat sa Panginoon sa proteksyong ibinibigay niya sa ating lahat. Kaya, Lord, maraming salamat sa inyong Panginoon ang lahat ng papuri. Amen! Okay? Kayo naman, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ko ni Pastor Becky. Ayan. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat, katulad na sinabi ni Sister Janet, na mga kasi kami, nagbabiyahe kasi kami. Thank you kay Lord kasi naranasan din namin yung mga ganyang sistema na thank you kay Lord kung pinupuri ko ang Panginoon doon sa last Friday of the month, yun sa nung Friday kasi nandun kami sa Tungko. Alam niyo naman pagpapunta doon, ang daming alikabok kasi yung karsada may mga alikabok. Tapos alam mo yung buhangin talaga pumupunta sa mata ko, sa balat ko. Sabi ko, thank you kay Lord. Sabi ko, nagkaroon ng katagumpayan ang last Friday of the month. No? Nandoon si Pastor Rapat, si Pastor Lito, si Pastor Ramil, si Pastor Raji, ako. Kaya thank you kay Lord. Salamat din sa provide ni Lord ng pagkain sa amin. Salamat sa Panginoon. At ito na, pauwi na ako. Sabi ko, nung nandoon na ako sa may SM Tungko, pasakay na ako papuntang dito sa FCM kasi si Pastor Raji may lakad din siya sa Ebon. Nagtanong ako sa sabi ko, bakit ang tagal ng sasakyan? Tapos ang dami mga sasakyan, puro Novaliches Bayan. Tapos tinapitan ko yung NMDA. Sabi ko, Sir, kanina pa ako dito naghintay. Bakit walang bang sasakyan dito dumadaan na papuntang Cubao? Sabi niya, mayroon ma'am, kailang bihira. Tapos maya-maya, ayun na, pinadala na ako ni Lord ng sasakyan na walang laman. Kaya salamat sa Lord na talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa ating mga pagkukumute. Kahit maraming mga balita, pero tayo po ay ginaprovide ni Lord ang ating mga kailangan. Maging sa Grammy, talagang pinagtagumpayan namin ang mga sales. Hindi kami pinagkukulang. Lahat ng pangangailangan, pinaprovide ni Lord. Maging dito sa Pinkian, biyaya ng Panginoon. Kaya hamon talaga ngayon, alam niyo po, hamon sa mananampalataya, paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay natin. Kasi nga po, marami talagang mga balita. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Kanya lang ang lahat ng pasasalamat. Yun lang po, ulihin po ang Panginoon. Amen! Salamat sa Panginoon. Alam niyo, marami talaga mga balita ngayon tungkol sa pagtaas ng gasolina, Ang dami. So, pagtaas ng kuryente, kaya dapat tayo mag-ala tayo ng kuryente, mag-conserve tayo ng ating kuryente, Kasi nga,
may schedule blackout dahil nga sa gasolina. O, yan ha. So, ang daming mga balita, pero sabi nga, huwag tayong pangamba sapagkat kilala natin kung sino yung may hawak, no? Sino yung may hawak at may control ng lahat ng lands. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Nasa ilalim tayo ng pamamahala ng ating Diyos. Kaya salamat, Lord. Sino pa po tayo sa pasayan? Palakpakan naman natin ang Panginoon natin Jasmine. Ayan, mas kami Taya. Good morning po. Pinagpapasalamat ko po kay Lord na finally tapos na. Tapos na makakapag-grade 1 pala ako. Hindi ko na-expect. Ayun po, kasi po nag-recognition po kami nung... Kailan yun na? 23 po. Well, expected ko na po yung makukuha ko doon. Pero medyo masakit sa pera pag narinig mo na yung pangalan mo. Jasmine, yun. Na hindi po siya pasok sa with honor. Pero kahit pa paano naman po, meron medal pong nakuha. Then, ewan ko po, pag uwi ko po ng bahay, ano pa lang tao sa bahay, malulungkot ka talaga. Wala akong kasama yung naisip ko, maganda ng nakuha ko. Tapos nag-chat na lang po ako bigla kay Papa, sabi ko, Pa, sorry, hindi inabot yung grades ko, ganyan. Sabi niya, okay lang anak, at least may medal ka, ganyan. Sabi ko, hindi ko sa Panginoon. Papasalamat ko po na kahit paano po, hindi po talaga ako pinipressure ng Papa ko and talagang binibigyan niya ako ng assurance. And laro din yun si Papa. Sabi ko po kasi, wala nang itlog sa bahay. Tapos, kasi po, mahilig po ako magluto ng sa tuwing umaga kasi po si Lola maaga umaalis ng bahay. So, kailangan niya po kumain ng kanin. Kasi minsan, nagkakape lang po siya. Tapos, sabi ko kay Papa, wala na tayong itlog. Pag-uwi niyo, isang box ng itlog dinala niya. Sabi ko, hindi ko alam kung mahal niya pa talaga ako or sadyang na kasi nakumpog na lang ako rin namin sa buhay. Sabi ko, bigyan ko nga si Altera pagpunta niyo. Kaso paubos na, Tapos yung lola ko po, sinabi ko rin po sa kanya yung yung medal ko po na sabi ko hindi inabot. Pampalubag-loob lang yung nakuha ko. Tapos sabi niya, Baby, kuya mo, walang medal. Pero sabi yun nga po, pinagpapasalamat ko po na kahit paano may nakuha naman po ako. Kasi expected, wala yan. Tawa-tawa lang ako sa room. Tapos mag-grade mo wala siguro. Tapos yun na po. So, good morning po. Ang pagpapasalamat ko din ba, katulad mo nung may kasi yung sa recognition po. Ang taro po nangyari nung umaga, hindi ko naman po in-expect yun. Yung sa recognition ko, expect ko, with honor lang po yung makakuha ko. Tapos, hindi po pala, nagka-betay ko tapos may pitong medal. Yung wala lang po ako yung sa arts kasi hindi naman na ako maganda mag-drawing kaya okay lang yun. Tapos yung sa pag-uwi ko po, hindi naman po required magdala ng medals. Tapos yung sa pinag-intip ko ako nung kapitbahay naming matanda. Sabi niya, pinagdala mo na marapatan yung tatay yung i-akit ka sa speech. Kasalanan ko ba? May trabaho si Papa lang nung pa-absent ko pa yun ang layo-layo dun sa school namin. Tapos, yung pag-uwi ko, andun yung kuya ko pag-uwi ko. Sabi ko kay Kuya, may medals ako. Sabi ko, wow, galing mo na. Tapos, sabi, nakita niya ko yung video na wala po akong parents na kasama. Tapos, naano po siya sa akin na dapat daw po sinabi ko na may recognition po para po siya yung makakita po sa akin. Pero may trabaho din po kasi siya. Tapos yung ate ko din po, ganun din po yung sinabi niya. Tapos, yun po, pinagpayaman po ako ng mga kapatid ko sa mga kaibigan niya po na
may ano, kanto yung kapatid niya, may mga medals, ganun po, tapos bigay nga daw po. Kasi po, sinatuloy ko yung papa ko. Umiyak po! Kasi po, sabi ni Papa, proud po siya sa akin. Tapos parang yun lang po unang beses niya po talaga na sinabi ko sa akin na proud po siya. Kasi pag palagi ko po sinasabi sa kanya na bakit honor ba ako, sabi niya, ang galing mo lang. Okay, good na. Tapos sabi niya po, na wawala daw po yung bagay niya kasi nga po sa ginagawa ko. Kasi nga po, focus po talaga ako sa study ko kasi parang yun na lang po yung ginagawa kong kapalit sa sacrifice na ginagawa ko ng ng mga kapatid ko para sa pakakuha sa akin. Yun lang. Salamat po. Kaya yung mga estudyante, pagbutihin po talaga natin ang ating pag-aaral para laging proud ang mga parents natin, di ba? Talagang sabi nga, napapawi lahat ng pagod ng mga magulang kapag nag-aaral ang mabuti yung mga anak. Kaya yan. Sige po, kayo naman, palakpakan natin naman sa buhay ni Gerald. Ayan. Hindi yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa dami din ko lang sa ako magsisimula. Pero thankful ako kay Lord kasi nadagdagan na naman ang isang taon ng buhay ko. Sana meron pa sunod. Okay, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yun nga, tumatandaan na sana sumabay yung pag-iisip at yung ugali. No? Kasi baka tumanda sa edad na rin isip bata pa gano'n. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord na naging masaya yung buong sa linggo talaga kasi yun, yung recognition din namin sa school is natapat siya ng birthday mo kaya parang double celebration. Tapos graduation ng kapatid ko sa elementary. Tapos natutuwa ako kasi 25 pa lang ng gabi, umuwi si mama at si papa. Akala ko dahil birthday ko, graduation daw ng kapatid. Hindi ba tinanong ang birthday ko? Naalala ko pa sa kanila. Birthday ko rin pa yung bukas. Ay, sige. Nagtataka ako. Sobrang sweet nila sa akin. Tapos, nagtanong sila kung, recognition ko tapos sabi ko, ma-recognition ko kailangan ba doon? Although kailangan naman ng parents, pero sabi ko, okay lang hindi sila pupunta kasi pupunta sila sa graduation ng kapatid ko. So, okay lang sa akin sa recognition lang naman yun eh. Tapos, kumbaga, mas inisip ko yung, kasi nung ako yung graduate ng grade 6, wala naman akong parent na kasama, at ayaw ko lang naman na kapatid ko yun. Kaya, binigay ko na sa kapatid ko, sabi ko, sige, sabi ko sama mo na yung sama na kayo kay Jai, tapos ako na lang mag-isa sa Tapos, natatawa ako kasi, nag-aanap ako ng kasama. Pagkakatuloy pa ako, nakita ko yung teacher namin sa SP Club. Sabi ko, sir, ikaw na sumama sa akin, dalawang parents eh. Sabi ko, bakit? Tapos nagpapasalamat ako kasi napakalaking factor din yung teacher na yun. Tapos siya ba yung nakasama ko sa recognition. Tapos, nitong nakaraan kong exam, inisip ko na kasi talaga na hindi ako makakapasok ng with honor na kasi hindi ko naman inisip din kasi na magiging SSMG president ako. Kumbaga, pressure na lang sa akin na kung hindi ako makakapasok ng with honor, nakakahiya. Kumbaga gano'n. Tapos, sabi ko, fourth quarter, nagkakaroon ako. Tapos, nagagawa ko, nagpapasa ako ng close. Di ba gumala tayo nakaraan, nag-duty tayo. Ang dami kong kailangan gawin, hindi ko ginawa. Inuna ko yung Panginoon. Tapos, inisip ko, nakita ko, sabi ko, ano to? Wala akong mapapasa. Tapos, iniyaan ko na lang kasi exam. Sabi ko, pag hindi ako naka-exempted sa periodic exam namin, kahit mga 4 na subject, wala na, hindi na ako makakapasok ng with honor. At, hindi na ako naka-exempted. Isa lang na-exempted ko dun. Pero, tuwan the glory pa rin kasi talagang thankful ako kay Lord kasi hindi ko alam paano nila minagin yung grades ko pero nakapasok ako namin doon. Kaya na-exempt ako bukas kasi tukunin namin yung part namin. Feeling ko, sumakses ako ng 3rd, 4th quarter. Kasi feeling ko lang kasi yung average ko kailangan siguro mga naka-94 kaya para makapasok ng with honor. Kung pumunod din kinumsit ko kasi siya na napakalaban na ito, kaya ko ba ito? Pero napaparinig ako sa teacher ko, sir, birthday ko yung recommendation eh. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ayun nga, na yun, nakapasok ako ng with honor, tapos napakaganda ng gift sa akin ng Lord kasi nung gabi na nakikita ko yung pamilya ko na kumpleto, ayun nga sabi ko talaga, sa isip-isip ko nung gabi, sabi ko, worth it lahat ng paghihirap namin sa pag-aaral kasi sa ganitong pamamaraan, kahit pa paano, nakukumpleto kami.
Diba? Kahit isang gabi lang yan. Tapos natutuwa ako kay mama at papa kasi kala ko magpupuksahan sila eh. Bago sila. Pero, nagpunta di naman sila nagtalo, nag-usap nga sila about dun sa ano gagawin sa bahay. Dahil kasi nga, si Kuya Jerome is fourth year college na, so magtuturo na siya sa school. Marami na kailangan, tapos kami rin, tapos yun nga, sabayan pa itong pagiging SMD president. Dami namin kailangan, kumbaga. Tapos, natutuwa ako sabi ni Papa. Sabi ni Papa, akin na lahat ng medal ko sa suti ka, labang nagtatrabaho kasi Ellen Delan pa ako. Tapos, ewan ko, pabiro niya lang sinabi, tapos yung certificate niya, papamunas ko ng pawis niya. Tapos, ewan ko, sa ganung mga parang nasabi ko na worth it lahat yung paghihirap ko. Tapos, kumbaga, yung something na may isang araw walang naranasan, tapos yun sa isang taon na paghihirap sa pag-aaral. Kaya yun. Tapos, nag-thankful din ako kay Lord kasi officially na yung naalis na yung current SSMG President, so nasa akin nila lahat ng responsibilidad. Thankful ako kasi this past few weeks talaga napakaraming kailangan na well kasi dapat April, tapos na lahat para magbakasyon na. Tapos, yung isip ko nga kami kasi nag-set up ng recognition, kami gumawa ng so kami naghanap ng teacher para mag-MC. Tapos sa isip ko, pag di ako nakasama dito, ako nag-set up na ito. Ako nagsayo, tapos di ako makakatawa. Parang sakit sa loob. Yun, thankful ako kay Lord kasi na-transfer yung pera ng maayos, walang kulang, at sana mapanghawakan namin ng maayos ngayon sa termino namin. Tapos, na-transfer na din yung account, yung page sa akin ng SNG, tapos yung mga iba pang papers. Natutuwa ako kasi ng mga nakaraang linggo, nagda-doubt na ako sa sarili kong kakayahan. Tinatanong ko na si Lord, bakit ba ako nandito? Kasi hindi ko alam na gano'n kahirap. Although naisip ko na gano'n kahirap, kumbaga mas nahigitan niya yung expectation ko sa hirap. Na pag nakita ko na yung duwaan, tumatambak na sa akin, sabi ko, Lord, tatagos ba ako dito? Kakayahan ko ba? Kaya yun, itong nakaraang linggo talaga hindi ako nakakatid ng duwaan kasi mas inuuna ko nga kasi kailangan April tapos na lahat kung kailangan kong ipasa. Then bukas, meron na kami regular mission meeting na doon na namin lahat ng project para sa next school year ng aming paaralan. At I hope na makuha ko yung ambassador ng pagiging, meron kasi kami core ng paaralan. Gusto ko makuha yung mga Diyos, maging ambassador ako ng mga Diyos. Kumbaga, gusto ko i-start ulit yung core na yun, yung ambassador na yun, para mabuhay yung namin. Kasi sobrang hirap, lalo na sa paaralan namin, sa labas na lang may nagsasaksakan. Kumbaga, sobrang lala. May mga ganun may ganun kasing minsan pangyayari. Kaya gusto ko na, tapos yung mga pre-request ko rin po na sana lahat ng mga project na ilalatag namin, lahat ng pinanirapan ko, pinupuyatan kong gawin PowerPoint at kung ano bang paperworks yan. Sana, maaprubahan ng principal at ni Sir Carlo. At I hope lahat ng mga estudyante na makikinabang sa project na to is tumatak sa kanila at mag-benefits talaga kami lahat. Kasi yun naman talaga yung pinaka-goal ko. Hindi sa, kumbaga, gusto ko na lahat kami melodies, tsaka kasabay na din yung matuto sa salita ng Diyos. Yun lang po. Thank you. Amen. So nakita niyo naman po, talagang hindi madali yung pagkakaroon ng responsibilidad. No? Kapag nandun ka na, magnified na siya talaga lahat kasi nasa mukha mo na, nakikita mo na kung gaano siya kalaki. Kaya sa lahat ng mga may responsibility, let's all grow. Let's mature kasi nga talaga magtotoo yung responsibility. Kailangan natin talaga siyang gampanan, gawin, no? Talagang kailangan ibigay natin yung best natin sa lahat na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord! Ngayon naman po tayo natin tumayo at sama-sama po tayo sa pagsasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. God is good. All the time. God is good. Amen. Ngayon na is, nagpupugay tayo sa ating Diyos na buhay sa oras na ito. Amen. Kaya bigay natin yung the best natin sa ating Diyos. Amen. Tayo sumaya, huwag natin titigil ating mga katabi. Amen. Tayo magsaya sa ating Diyos
Lord, please, Lord, hallelujah. With the Lord.
Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, unay po kay buti niyo. Wala po kayong katulad na Diyos. Sa amin po pagtitipon sa umagang ito, ikaw ang patuloy na maparangalan. Ikaw ang mamaitaas. O God, Lord, mangusap ka po sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, na yung mga salita na kakainin namin sa umagang ito, Panginoon, ay maitanim ng malalim sa aming mga puso. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, O God. Lord, ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Biyayaan mo po kami ng teachable heart sa mga oras na ito, Panginoon. Matuto kami at ang lahat ng mga natutunan namin, tulungan mo kami mai-apply po namin ito sa aming mga buhay, O God. At magbunga ito ng masagana, O Lord God, sa aming buhay, Kristiyano, sa aming paglakad sa mundo ito. Ama, maraming pong salamat sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. So, kanina, napag-usapan natin about sige po, tayo po ngayon ay makakaupo na. Salamat sa ating Panginoon. Kanina, napag-usapan natin about baptism. No po, baptism. Ano ba yung holy baptism? Sinabi ni Kuya Ala, na-mention niya kasi kanina na ito po ay ginagawa hindi sa mga bata, hindi sa mga sanggol, no po. Si Jesus during his time, nung siya po ay bata pa, siya po ay dinedicate ng kanyang magulang. So sa mga bata, dedication. Sapagkat yung mga magulang ang nagdededicate sa mga anak nila, ang mga magulang ang nagdedesisyon para sa mga bata na sila ay i-dedicate. At kapag nasa hustong gulang na yung mga bata, no, sila mismo, kapag meron na silang tamang pag-iisip, may kamalayan na sila, nagkakaroon ng holy baptism, yung baptism in the water. So ngayon, tayo pag-uusapan natin, we're still in the month of March, meaning nakakapaloob pa rin tayo sa usapin tungkol sa banal na Espiritu, Holy Spirit. So tayo po ay makibasa sa John 3:3-7. Sabi ng John 3:3-7, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemus. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Pamamagitan ng ano daw po na? Tubig at Espiritu. No, sabi ulitin natin, pakatandaan mo, sabi niya, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo na maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Amen? Sabi ng John 4:24, andito to sa John 3:7. Sa John 4:24, ang nakalagay doon, for God is spirit, and His worshiper must worship Him in spirit and in truth. Amen? Ito nga Panginoong Jesus ay iniharap kay Haring Herodes. No po? Sabi doon, totoo ba? Kaya ka sinasakdal ng mga taong ito, ng mga Hudyo, kaya ka sinasakdal sapagkat sinasabi mong ikaw ang kanilang hari? Totoo ba na ikaw ang Diyos? Sabi gano'n, sinasabi mo na ikaw ang Diyos. Totoo ba? Kiniklaim mo. No? Anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian ko ay wala dito sa lupa. Kasi kung magkaganon, dadating ang marami kong army para ipagtanggol nila ako sa inyo. Ang sabi niya, ang kaharian ko ay wala dito sa lupa. Sino ang nasa lupa? Tao. Amen? Ang tao ang nasa lupa. Amen? At ang Diyos, nasaan siya? Nasa langit. Amen? At nung ipinanganak, ang sabi ng Bible, no? For a son will be given.
Sabi ganun. And ang sabi niya ganun, siya ay inyong makakasama. Emmanuel, God with us. Nasaan na ngayon ng Panginoon? Nasaan ang Diyos? Sa puso natin. With us. Amen? Ang tao, ang disenyo ng tao, tayo ay may laman. Tayo ay nandito sa lupa. Ang Diyos, wala siyang laman. Sabi ng Bible, for He is Spirit. Katulad ng hangin, ang hangin ba na hawakan natin? Sige nga, kaya ba natin hawakan ang hangin? Hindi. No? Napipil natin pero hindi natin nahahawakan. Ang Diyos ganun din. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sinabi ng Bible, for God is Spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Kung sino ang ating sinasamba ay ang Diyos. Ano nga ang Diyos? Espiritu. Kaya ang kanyang mga mananamba ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Paano po ba ang iba yung Espiritu at katotohanan? Ano bang ibig sabihin ng Espiritu? Ang Espiritu ay totoo. Bagamat hindi natin siya nakikita, siya ay totoo. Sa marami na nating pag-uusap tungkol sa Holy Spirit, nakilala natin siya bilang part ng Triune God. Iisang Diyos na may tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And in Genesis, diba sinabi niya, in Genesis, ang pasimula pa lamang, ang Espiritu ng Diyos ay naglalakbay sa ibabaw ng tubig. Ang Espiritu ng Diyos ay naglalakbay sa ibabaw ng tubig. Amen? Sa pasimula pa lang, nandun na siya. Siya ay bahagi ng Diyos. Siya ay kasama ng Diyos. Parang tayo na tao, no? Dahil tayo tao, we are made in the image of God. Trinity rin tayo. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Yung katawan natin, ito yung nasa lupa. Kaya nga, kapag tayo namatay, yung katawang lupa, babalik sa lupa. Bakit? Sapagkat ito ay material, physical, hindi ito spiritual. Kaya sinabi ng Panginoon, kailangan kayong lahat ay ipanganak na muli. Bakit? Sapagkat ang laman ay laman, at ang laman ay may kamatayan. Kaya ang lahat ng taong nabuhay, no, na may katawan, pag siya ay namatay, anong mangyayari sa kanya? Maaagnas siya. Tama ba? Tapos siya ay masasama sa lupa. Diba? Anong naiiwan? Anong naiiwan? Ang Espiritu ay buhay. Ang Espiritu ay hindi galing sa tao. Amen? Ang buhay, ang hininga na ating hinihinga, kaya tayo nabubuhay, ay galing sa Diyos. At ang Espiritu natin, no, ay nagmula sa Diyos. Kaya ang sinabi ng Old Testament sa Genesis, kaya nga pinorma ang tao, pagkatapos ito'y kanyang hiningahan, kaya ang tao ay nagkaroon ng buhay. A living creature. No? Nagkaroon ito ng buhay dahil sa hininga. Ano yung hininga na yun? Yun ang Espiritu. At ang Espiritu po ay hindi po atin. Kaya pag namatay po tayo, yung Espiritu, babalik po yun sa may-ari. No? Kaya nawawala ng buhay. No? Yung Espiritu na yan, yung fire within us, yung Espiritu, no? Ito po ay babalik sa original na may-ari. Tayong lahat, bagaman tayo magkakaiba, magkakahiwalay, nagkakakulit-kulit na tayo. Bakit? Sapagkat ang Espiritu na ginagamit natin para mabuhay, iisa lang ang source. Iisa lang. At yun ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya the moment na mamatay ang tao, nawala na ang fire sa kanya, malamig na bangkay na siya. Kaya nga, ang mga patay malamig na. Bakit? Wala ng fire ng buhay. At ang Espiritu, babalik na sa Diyos. Babalik sa Diyos. At yung kaluluwa, ito tayo. Ito yung totoong tayo. Ito yung nakakaramdam ng emosyon, nagagalit ka, masaya ka. Ito yung kaluluwa. Amen? Ang sabi ng Panginoon, ako ay Espiritu
espiritu at katotohanan. Ano po ba yung espiritu at katotohanan? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na bakit kailangan tayong lahat? Kailangan tayo lahat. Ang sabi niya, ang requirement niya, huwag kang magtataka, sinasabi ko sa iyo, kayong lahat kailangan ipanganak na muli. Amen? Tayong lahat kailangan ipanganak na muli. Requirement po yan. Bakit? Sapagkat ang katawang lupa natin nabubulok po ito. Namamatay, sumasama sa alabok. No? At pag namatay ito, nabulok na, wala na yung tapos na yung ending na yun. Kaya yung ating mga katawang lupa na ating nililipan, no? Pinupulayan natin, pinimake upan, pinapabanguhan. Itong lahat ng ito, yung physical na nakikita natin, nabubulok po ito. Habang ngayon ay pinapagamit sa atin ng Panginoon, binibigyan niya tayo ito ng pagkakataon, binibigyan niya tayo ng panahon, binibigyan natin ng oras. Si Kuya Alan po, tsaka yung family nila ay kasama sila sa paghahatid sa libing kasi namatay yung kanilang tita. So, yung tita na yun, dentist yun, siya yung in charge para sa kanilang lahat. Sa mahabang panahon, siya po yung nagsiservisyo sa pamilya nila Alan pagdating sa mga dental services. At napakalapit nun sa kanila. Kaya po sila ang maghahatid. No, yung family kasi wala namang masyado family dahil nasa Pangasinan. So sila yung immediate na nandito, so kasama sila sa mga maghahatid sa kanya. So katayang ngayon na nandito, so ngayon katulad niyan, pinag-usapan natin about may inilibing, yung katawan na yun, lalagyan lang natin yun. Yung katawan natin na nandito, yung pinipihis natin, yung dinadamitan natin, lalagyan lang to. No? Yung totoong tayo, yung nasa loob. Ito yung nag-iisip, ito yung nakakaramdam. No? Ito yung nasasaktan, masaya ka, malungkot ka, nagagalit ka. Yun yung kaluluwa. Yun tayo. No? Ang katawan, mabubulok siya, at yung espiritu babalik sa Diyos. Yung kaluluwa, ito na ngayon yung pamaharap sa judgment. Ngayon ang sinasabi ng Panginoon sa atin, alam nyo, during the time, sabi niya, sa Old Testament, Genesis time, yung mga tao parang mga bata. Ano ba yung mga nature ng bata? Katulad nila yan. Yung mga bata, ano ba yung isip nila? Hindi nila alam kung ano yung mabuti at masama. Amen? Very pure ang kanilang isip. Hindi nila alam. Walang mali siya. No? Talagang sa kanila, dahil bata sila, wala silang kinalaman sa mundo. Kaya nga they do not decide for themselves. When the time comes that they need to be dedicated, they do not decide for themselves. The parents will do the deciding, di ba? The parents, kaya nga po ang bata, kapag katulad nila na wala pang sa musmos na bata, wala pa sa kanilang pag-iisip, hindi sila binabaptize kasi hindi sila makapag-decide kung ano yung tama at saka hindi. No? Kumbaga, influence pa sila ng parents nila according doon sa sasabihan ng parents. So, ang mga bata ay dinidedicate katulad ni Jesus Christ. Nung siya ay dinedicate ng kanyang mga magulang, nagbayad sila ng ibon. Kasi noong time na yun, ang pinakamura yung ibon, di ba? Para i-dedicate si Lord. I-dedicate si Jesus. Diba? Nung panahon ng lumang tipan, ang lahat ng tao, si Adan at si Eva, dadalawa lang naman sila eh. Ang kanilang kaisipan ay malinis. Wala po talang bahid ng anumang kasalanan. Katulad ng isip ng isang bata, hindi niya alam kung ano yung mali, kung ano yung tama. Ginagawa niya lang yung mga bagay-bagay. Dahil yun ang masaya siya sa puso niya. Kaya noon, during the Old Testament time, walang damit si Adan at si Eva. Bakit? Sapagkat walang mali siyang tao. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kahubaran. No? Walang mali siya. Pero dahil sila ay sumuway, nung sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sa puno ng tama at mabuti, ng mabuti at masama. Nang sila ay sumuway, ano yung nangyari? Sabi ni Lord, Adan, huwag kayong kakain ng bunga ng puno na yan, ha? Kasi the moment na kayo ay kakain yan, kayo ay mamamatay. Sabi ni Lord, anong sabi kayo ng ahas? Uy, hindi naman kayo mamamatay. Pag kinain yan, magiging na kayong parang Diyos. Magiging na kayong parang Diyos. Ngayon, ang ganda-ganda, tinitigan ni Eva.
doon ay gano'n siya, kumain siya. At doon, ibinigay niya pa sa kanyang asawa o Adan. Ang sarap naman, kita mo ako, hindi ako namatay. Hindi naman pala totoo mamamatay eh. Sige na, kumain ka rin. Doon nila nalaman na sila ay hubad. Nung hindi pa sila kumakain ng bunga ng mabuti at masama, hindi nila alam ang kasalanan. Hindi nila alam ay masama pala yan. Ay hindi pala yan mabuti. Ito pala yung mabuti. Ito pala yung masama. Noon, ang isip nila ay parang mga bata. Pure dalisay. No? Walang kabalayan sa kasalanan. At dahil dumating ang kasalanan, ang akala ng tao, ang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo in physical. Hindi naman totoo yan. Hindi na mo Adan, buhay pa ako. Sige na, kumain ka rin yan. Anong nangyari? Totoong namatay ang tao. Namatay saan? Sa espiritu. Namatay ang espiritu ng tao. Dahil ang koneksyon ng tao sa Diyos noon, magkasama silang naglalakad ng tao, kasama ang Diyos. Yung relasyon na meron nung una, talagang close. Wala talagang kahit na anumang kasalanan o anumang masama sa isip ng tao. Ang isip ng tao ay puro mabuti. At nang dumating ang kasalanan, natakot sila. Ano ginawa nila? Nagtago sila. Hinahanap sila ng Lord, pero alam na ni Lord. Adan, Eva, nasan kayo? Ba't kayo nagtatago? Kasi Lord, nakahubad kami. Sabi ni Lord, sinong may sabing nakahubad kayo? Kinain niyo ba ang bunga ng punong ipinagbabawal ko? Ang sabi ni Adan, kasi po itong babaeng binigay ko sa akin eh. Binigyan niya po ako ng bunga, pinakain niya po ako. Ang sabi naman ng babae, kasi po yung ahas eh. Pinakain niya po ako. Nagturuan na. Natakot sila, kaya sila ngayon ay nagtago. The moment na pumasok ang kasalanan sa puso ng tao, ano nangyayari? Natatakot siya at nagtatago na siya. Ayaw na niyang magpakita. Bakit? Dahil alam niya na kasalanan yun. Dahil doon sa kasalanan, nagtago na, ayaw na magpakita sa Diyos, kaya ang relasyon ng tao sa Diyos naputol. Amen? Kaya ang espiritu na sinasabi ng Panginoon, the worshipers, God's worshipers must worship Him in spirit and in truth. Ano yung in spirit? Ibig sabihin nun, tayo dapat ay nakaugpong na sa Diyos. Amen? In spirit and in truth. Ano ba yung spirit? Paano mo ba malalaman na isang tao ay nabuhay na siya sa espiritu? Paano mo malalaman na isang tao ay nabuhay na sa espiritu?
22 to 23. Di ba? Anong sinasabi? Anong sinasabi? Galatians 5:22 to 20. Simulan natin. Sa unang-una, anong itsura natin nung hindi pa natin kilala ang Panginoon? No, bago tayo nakipag-isa kay Kristo, bago tayo naging bagong nilalang, ang sabi ng Galatians 5:19 to 21, hindi ba ikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakasama o magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon sa ating buhay, taga rito tayo, Galatians 5:9 to 20, 19 to 21. Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos at hindi pa tayo ipinanganak sa Espiritu, tayo ay nakatira. Ito ang address natin, Galatians 5:19 to 21. Taga saan ka? No? Noong una, hindi ko pa nakikilala ang Diyos. Dating taga Galatians 19 to 21. Pero, nung nakilala na natin ang Panginoon, nakipag-isa na tayo kay Kristo, ginawa na niya tayong bagong nilalang, ano na naging address natin? Naging taga Galatians 5:22 to 23 na tayo. Anong sabi? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen? Ang taong ipinanganak sa Espiritu ay nagiging bagong tao na siya. Wala na yung luma ng pagkatao. Dati, mahilig kang magsugal. Dati, umiinom ka ng alak, naninigarilyo ka. Ang dami mong bisyo, ABS-CBN, alak, babae, kabaret. Sigarilyo, nightclub, beer house, lahat yan. Pero nung nakilala mo na ang Panginoon, no, binitawan mong lahat ng yan. Bakit? Sapagkat ang ating buhay ay binago ng Diyos. Amen? Ang ating buhay ay binago na niya. Wala na yung luma at dating tayo, pinalitan na tayo ng Panginoon, kaya may paglubog. Tinutubog ka at pag-angat mo, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Kaya sabi niya, bakit ultimo mo kailangan malubog? Ultimong dulo ng iyong buhok mo, kailangan ilubog. Bakit? Sapagkat para wala ng lumang makita. Amen? Sino na ang makikita? The moment na tayo ay iangat mula doon sa pagbabaptize, paglubog sa atin, pag inangat na tayo ngayon ay naging Kristiyano na. Amen? From the word Christian, from the word Christ, maliit na Kristo. Amen? Nakikita na sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Wala na yung dating pagkatao. Makikita mo na ang isang tao ay tunay na tumanggap sa Panginoon at nabuhay na siya sa Espiritu kapag ang tao na ito nauhaw na siya sa salita ng Diyos. Amen? Walang totoong Kristiyanong hindi uhaw sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbabago sa atin araw-araw. Amen? Hindi tayo magagawang baguhin ang sarili nating gawa. It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kahit anong gawin natin, no? Kahit anong pagsisikap natin sa sarili natin, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Pwede tayong magbago ilang araw pa lang, pero pagkatapos ng ilang araw, babalik ka rin sa luma. Bakit? It's not by might nor by power. Amen? It's by the Spirit of God. Kaya laging sinasabi sa atin ng Panginoon, gusto mo bang tumanggap ng buhay na walang hanggan? Walang
Amen? Alam mo, ang Panginoon, kaya niyang ibigay lahat. Kaya niya. Talento, yung 3 T, time, talent, treasure, lahat yan galing kay Lord. Amen? Yung sinabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, lahat ng bagay kayang ibigay ni Lord. Pero ano yung bagay na kailangan manggaling sa atin? Kahit ang Panginoon gusto niya tayong pagpalain, gusto niya ibigay ang the best na buhay, katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kahit maganda ang plano ng Panginoon para sa mga buhay natin, ano ang nagiging hadlang? Bakit hindi matuloy ng Lord ang magandang plano niya sa atin? Because of free will. Hindi tayo pipilitin ni Lord. Amen? Hindi niya tayo pipilitin. Ginawa tayo ng Panginoon bilang malayang mga tao, binigyan niya tayo ng kalayaan para magdesisyon. Ngayon, sinasabi ni Lord, ito ang plano ko para sa iyo, anak. Pero ikaw pa rin yung magdidesisyon. Kung bakit matutupad ang plano ni Lord? Dahil nagpapasakop tayo sa kalooban niya. And the moment na lumabas tayo sa kalooban ng Panginoon, sinasabi mo kay Lord, ako ang Diyos ng buhay ko. Ako ang masusunod. Kaya yung sinabi ng Diablo sa Genesis na magiging kang parang Diyos, bakit sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ano ibig sabihin nun? Sapagkat ang buhay nila, sila na mismo ang naging Diyos ng buhay nila. Ayaw na nilang magpasakop sa Diyos. Ayaw na nilang sumunod sa Lord. Maganda ang plano ng Panginoon. No? Maganda ang plano niya sa ating lahat. Pero bakit may mga pamilya na hindi maayos? Dahil ayaw magpasakop sa Panginoon. Kasi na, Diyos nila ang sarili nila. Ako masusunod. Dapat ako yung masusunod. Kapag ang nag-Diyos sa pamilya ay tatay, nanay, ate, kuya, kapag yan ang naging Diyos ng pamilya, mawawasak. Bakit? Sapagkat sino man gumagawa ng tahanan mula sa buhangin, anong mangyayari? Pagdating ng mga bagyo, anong nangyari? Nawasak. Bakit? Sapagkat ang materyales na ginamit ay mahinang materyales. Ang tao may kahinaan. Kahit nasabihin mo siya ngayon matalino, malakas, magaling, kahit ano pang sabihin mo, may kahinaan. At pag dumating ang pagsubok, anong nangyayari sa tahanan na gawa sa mahinang klase materyales? Nabubuwal, nasisira. Kaya ang tahanan dapat ay pinaghaharian at nagiging Diyos ay Diyos. Bakit? Kasi kahit na may weakness doon, no, tatayo pa rin yun. Bakit? Sapagkat nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, maraming panahon na ang ate ko ay nagtrabaho sa ibang bansa, naiwan ang pamilya niya dito. At dumating ang panahon na yung asawa niya ay nagloko. Pero dahil may salita ng Diyos sa puso ng kapatid ko, anong sinabi? Siya yung nagpakumbaba. Ang mga taga-Galatians 5:22-23, mapagpakumbaba, may pag-ibig, may kapayapaan. So anong nangyari? Pinatawad niya ang kuya. Anong nangyari? Nabuo ang pamilya. Amen? Kapag ang pamilya ay marunong magpasakop sa Diyos, kapag ang pamilya, ang Diyos ay ang Diyos, mabubuo ang pamilya. Kahit nagaano pa tayo kahina, tatayo at tatayo. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nandoon. Nandoon na ang pagpapasakop. Kaya napaka-importante, no? Lalo sa mga kabataan, mahusay na nandito kayo, nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, at pag dumating na yung panahon na kayo mismo magkakaroon ng pamilya, ang Diyos ng buhay ninyo at ng pamilya niyo walang iba kundi ang Panginoon. Ang Diyos lang. At kung ano ang salita niya, tumayo tayo sa salita ng Panginoon sapagkat ang pangako ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng maayos, mapayapa at magandang pinagpalang buhay. Amen. Lahat na
Panginoon, yung lakas ni Lord, yun yung nagbibigay ng tibay sa atin. Kaya tayo, bilang tayo mga Kristiyano, alam na natin kung saan natin dapat gawin yung ating mga tahanan. Kayo mga kabataan, magsisimula kayo ng buhay, kailangan isalin ninyo, tumayo kayo. Tumayo kayo sa bato, sa sandigan. No, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Kaya yung sinabi niya dito, sinasabi niya na kailangan tayong lahat ay ipanganak na muli sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu, no, ito ay pagbabago ng buhay. Pagbabago ng buhay. Kaya yung sinabi nilang born again, ayoko dyan, born again yan. Ang sinabi ni Lord, kailangan nyo ito, kailangan nyo ipanganak na muli. Lahat kayo, kailangan ipanganak na muli. Bakit? Ang born again ay hindi po isang relihiyon. Hindi po relihiyon ang born again. Kaya dito, wala po tayong sekta na pinipili. Ang lahat na gustong makarinig ng salita ng Diyos, gustong lumakad sa kalooban ng Panginoon, lahat po welcome. Bakit? Kasi hindi tayo yung nagtataas ng anumang relihiyon. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, born again, kailangan kayo ipanganak na muli. Ito ay transformation ng pagkatao. Amen. Ito ay pagbabago ng buhay. Pagbabago ng buhay, wala na yung dati nating buhay. Binabago na tayo ng Panginoon, binabago na tayo araw-araw. Tuwing nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, hindi natin alam may nangyayari sa puso natin. Hindi man ngayon may itinatanim ang Diyos na butil sa ating mga puso, yung binhig na itinatanim ni Lord. No? Kaya pagdating ng panahon, ang panalangin natin sa buong JCF, ang lahat ng pamilya ng JCF buo, masaya, mapayapa, pinagpala. Bakit? Sapagkat lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Lumakad tayong lahat sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang kalooban niya, ito ay protection natin, net natin at safety net natin lahat ang protection ni Lord. Kaya nga ngayon ang mundo, no? Talagang balisang-balisa, magulo, talagang sila ay nag-worry, nag-aalala. Bakit? Kasi baka ganito, baka ganyan, baka ganon. Mag-worry ka kapag hindi mo kilala kung sino may hawak ng buhay mo. Amen? Kung sino may control ng buhay mo. Kapag kilala natin kung sino ang may control ng lahat, sa mabuhay at sa mamatay, alam natin, no, ang lahat ng tumanggap sa Panginoon at isinilang sa kanyang Espiritu ay may buhay na walang hanggan. So nawa po mga kapatid, sa umagang ito, bago tayo lumabas, no, sa pintuan na yan, tanungin natin ang sarili natin, nasa na ba ako ngayon nakatira? Nasa Galatians 5:19 to 21 ba ako? O taga Galatians 5:22 to 23 na ako? Mahinahon na ba ako? May pagpipigil na ba ako sa sarili ko? May pag-ibig na ba ako? Meron na ba akong pagpapakumbaba? May kapayapaan na ba ako? No? I-reflect natin yung sarili natin. Semana Santa, mahal na araw. Ang lahat ng pagpapagal ng Panginoon sa krus, lahat ng paghihirap niya, mabibigyan lang ito ng saysay pag maunawaan natin lahat kung bakit siya namatay sa krus. Namatay ang Panginoon para iligtas tayo lahat. Ibalik ulit tayo sa pagkaugnay natin sa Diyos Ama. Amen? Nawa po sa ating pong paglakad sa mundo na to, makinig po tayo mabuti sa salita ng Diyos. Hindi tayo ipapahamak ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng maayos na buhay. Kapag tayo pinulong ni Lord, magamat masakit, meron pa rin tayong pagpapakumbaba at kahinahunan sa ating buhay. Kaya Lord, salamat sa iyo. Tayong lahat ay tumayo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, Lord, alam niyo po ang lahat ng kahinaan namin, Panginoon. Lord, mahina po kami, Ama. Lord, sa lahat ng mga kahinaan namin, ang panalangin namin, Panginoon, ikaw ang aming maging kalakasan sapagkat ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Ikaw pinagbubulan ng buhay, O God. Lord, kaming lahat na narito, Lord God, ipapanak mong muli sa Espiritu at katotohanan, Panginoon.
Mabuhay kami lahat sa Espiritu mo, Diyos. Lord, tulungan mo kami na mag-manifest sa bawat isa sa amin ang bunga ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Lord, marami pong salamat sa inyo pong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So ngayon po, tayo naman po ay dadako sa ating pong pagkakaloob. Ayan. Amen. Amen. Kaya sabi ng ng mensahe, tayo ay nasa pamamahala ng Diyos. So, tayo po ay nasa pamamahala ng Diyos. Tayo po ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Tayo po, ang ating pong kaloob, ang ating pong pinaghirapan, no, sa ating mga trabaho, dahil nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ibigay natin ang para sa Panginoon. No? Ang sabi ng Bible, ang kay Caesar ay kay Caesar, at ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Kaya tayo po ay magkakaloob na sa mga oras na ito.
gustong makaparinig ng salita ni Lord bago umalis ng trabaho, no? Meron po tayong morning devotion ulit sa every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, yan po ay nangyayari through Facebook Messenger. Sa lahat po gustong makaparinig ng salita ng Panginoon at magkaroon ng kalakasan every morning, welcome po kayong lahat. At every Wednesday po, meron po tayong midweek service na ginagawa virtual through Facebook Messenger. And every Friday po, meron po tayong prayer night. So, sa lahat po na may mga panalangin, napakabisa po talaga ng prayer. Huwag po kayo mahihiya kapag kayo ay may mga special request. Gusto niyo po kayo ipanalangin. Kayo po ay welcome na magbigay po ng inyong mga prayer request sa ating prayer GC. Meron po tayong do you have any prayer request na GC? Kung wala po kayo dyan, magpa-add po kayo. Lahat po yan ipinapanalangin. Meron pong round the clock na nanganalangin para sa pamilyang JCF. So kahit ano ang ating sitwasyon, meron pong nananalangin para sa atin at round the clock, kasama po natin ang ating mga prayer intercessors. So kung ano man yung sitwasyon mo, anong oras man yan, ipadala mo yan sa ating prayer ministry. Meron po tayong GC para sa panalangin. At every Saturday, meron pa rin tayong Saturday morning devotion. Every Sunday, meron po tayong discipleship ng 8:30 to 9. At 9 o'clock naman ang ating pagpapasalamat ng Sunday celebration natin. So napakarami nating activity. So nawa po, makadalo po ang bawat isa. Ngayon po tayong lahat naman ay tumayo para sa ating panalangin.
So,